topic ay ang sikreto ng pagiging kontento. Ngayon po kasi, naalala ko o naisip ni Pastora na bakit ko po tuturo tong pagiging kontento? Kasi po maraming mga tao ngayon, hindi na kontento sa buhay. O, halimbawa, umpisa pa lang. 'Di ba? Sa mag-asawa. Kapag makikita natin sa news, na dami-daming naghihiwalay, di ba po? Nakikita natin yung mga artista, kung sino-sino, palitan na lang sila ng asawa. Na dati, di ba, ang kasal po, ang pag-aasawa ay sagrado sa harapan ng Diyos. Tama po? Na kapag nga po dati, noong unang panahon, pag nahawakan mo lang sa kamay, uy, pakasalan mo na ako, di ba po? Ganun po sila. Pero ngayon, talaga namang kakaiba na ang mga tao ngayon. Asawa ni ganito, naging asawa ni ganyan. Dahil sa kung bagay na makikita natin hindi kontento, kahit nga po sa mga bagay na meron tayo. Napansin niyo po yun? Yung nakita niyo yung kapitbahay niyo, merong rep, di ba, na nakakapagplancha, nainggit naman kayo, di ba? Naisip niya, dapat may ganyan din kami. Naimis namin ang turo po sa atin nung unang panahon, di ba? Nung panahon ni Eva at Adan, di ba? Sabi po doon, nung panahon nila, ano lang ang tinuturo? Ang tinuturo lang, magtanim ka lang, mabubuhay ka na, di ba? Ngayon pang tinuturo ng mga tao, mainggit ka. Tapos gayahin mo yung nakikita mo sa kapwa mo. Kaya po alam niyo po ba, kaya maraming tao ngayon, nagiging malungkot sila. Di ba po? Meron po, madalas kapag nakakausap ko po si Tita Nora, lagi niya pong sinasabi yun na ako, kontento na ako sa buhay ko, ako ganito. Parang how we wish o how I wish na lahat po sana tayo ganun yung prinsipyo sa buhay. Yung parang alam mo lang na nabubuhay ka ng masaya kasama ang Diyos, maging kontento ka na. Pero minsan, di ba, iniisip natin, totoo po, ito po, hindi ko po ito pinapag-ano sa inyo totoo po talaga ang tao, kailangan natin ng pera. Kailangan ng pera para mabuhay, tama? Kailangan natin ng para makabili ng pagkain. Hindi ko po sinasabing di mo kailangan ng pera. Kailangan natin yung lahat. Pero, sabi nga dito, doon kanina sa binasa ni Sister Dimple, ang labis na pagmamahal sa salapi. Ano daw sabi doon sa salapi? Ay ugat ng mga pagkakasala. Na yung mga tao, dahil sa pera, dahil gustong magka 1 million, di ba? Ang ginagawa ay na pumapatay ng tao para sa pera. Di ba po? Na dahil gustong magkaroon ng pera, kahit lamangan yung kaibigan o yung kapitbahay, merong ayuda doon. Ay tara, punta tayo sa ganyan dahil sa kalamangan sa pera, di ba po? Yung parang nangyayari, nagiging sakim ang mga tao sa bagay na yan. Pero ngayon, ibabalik nating makontento po tayo sa meron tayo. Ngayon po, sabi po sa 1 Timothy 6-7, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ano pong sabi? Kung kontento ka daig mo pa yung mayaman. Yung mayaman, sabi, di ba, normal lang sa kanilang nakahiga sa pera. Di ba, normal lang na nagsuswimming tayo. Yung mga tayong hindi ganun kayaman, tama lang yung yaman, di ba? Talagang ready natin, may swimming tayo, may outing tayo. Pero sa kanila, paglabas ng bahay, andyan agad sa swimming pool, di ba po? Normal lang na lumulutan sila. Lumalangoy doon, di ba? Pero alam niyo po ba, ang sekreto sabi sa Bible, mas okay pa daw mabuhay ang isang taong kontento kaya saan daw? Sa kalagayan ng isang mayaman. Kasi alam niyo po ba ang mayaman, pag tinanong niyo po sila yung mga mayayaman, tanong niyo, nakakatulog po ba kayo? Di ba yung iba na sagot, hindi sila makatulog ng maayos. Dati po, meron pa ako sa inyo kakwento, yung yung may-ari po ng school na pinagtatrabahuhan ko dati, kasi nagturo nga po ako. Alam niyo po ba, nung time na nasa Star Mall kami, dahil nga may laman pera niya, merong 100,000 sa bag niya, nung biglang nag-brown out, total na blackout sa Star Mall, napayakap siya sa akin, tapos tinago niya yung bag niya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang daming lamang pera ng bag niya. Samantalang ako, na kahit maglakad-lakad ako dyan, ang laman lang ng pera ay lang bag ko ay 1,000 lang. Minsan kinukuha pa yung cellphone, pero babalik na lang, di ba? Hindi ako nag-aalala. May one time pong isang pagkakataon na naglalakad ako dyan sa Alabang. Abay naman, may mga nagnanakaw palang mga bata doon, umiikot-ikot sa amin. Akala ko, naglalaro lang. Maya-maya sa pag-ikot niya, nakuha niya na pala cellphone ko. Tapos, tawa lang ako ng tawa. Tapos yung alis sa likod na Gigi, na galit na galit, sabi niya, tawanan kayo ng tawanan, yung cellphone mo, nakuha na ito. Nakita ko hawak niya, nakinuha niya sa batang nagnakaw. Parang sa loob-loob ko, kampante kasi ako. Alam ko naman kung mawala yung cellphone, di mawala. Cellphone lang yan. Bibigyan ako ni Lord ng panibago. Pero may mga pagkakataon kasi naiisip ko na iingatan niya ni Lord. Kasi kung ano ang meron ako, iingatan ng Panginoon. Kasi si Lord ang Diyos ko.
Kaya sabi po dyan, di ba, yung mga mayayaman minsan, wala nang ang oras sa tulog kasi maraming iniisip, maraming inaalala, ang daming ginagawa, di ba, kahit negosyo nila. Kaya isipin nyo, pag gusto nyo nang yumaman ngayon, ha, kaya nyo na bang makatulog ng maayos? Kaya nyo bang i-handle yung pera na yan? O kapag nakuha nyo yan, magiging mayabang ka na? O pag nakuha mo yan, di ka na magsisimba? Di ba? Kaya yun po yung sinasabi. At sabi sa pang-7 or verse 7, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito. May dala ka ba? Nung pinanganak ka? Nung pinituran ka, yung itsura mo, hubot-hubad ka. Di ba? At baby ka lang, wala kang ang damit nung pinanganak ka. May iba nga kalbo pa nung pinanganak, di ba? Wala kang kahit anong dala. Kaya totoo yung sinasabi ng Bible, ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito. At wala rin tayong madadala pag alis dito. Di ba? Pag alis nyo rin po dito, kung ikaw nagpakasasa ka sa yaman, nagtrabaho, imbis na magsimba ng Sunday, trabaho, negosyo, di ba? Akala mo ba pag namatay ka, madadala mo yan sa langit? Hindi rin po. Sabi nga sa Bible, nabuhay ako nang walang dinala, di ba? Sabi doon, namamatay din ako na wala rin akong dadalhin. Naintindihan niyo po, kahit ang pinakamayaman sa mundo, madami man siyang lupa, di ba, bilhin niya man lahat ng lupa. Di ba po? Pagdating niya ng langit, wala siyang lupa dun. Alam niyo po ang nakakalungkot sa isang mayaman? Payaman ng payaman sa lupa, pagdating ng langit, ni kahit katiting, wala pala siyang naipon. Di ba po? Kaya alam niyo po, napakahalaga sa atin na oo, nabubuhay ka sa mundo, maayos buhay mo. Kahit naman po kami, nabubuhay kami sa mundo. May pera pa din naman kami, nakakain naman kami, pero hindi namin kailangan kalimutan ang Diyos. Naiintindihan? Na pagdating namin kasi ng langit, pag namatay ka, alam namin ang kahalagahan ng buhay, may buhay after ng kamatayan. Kaya ngayon, ito pong tuturo nating magiging kontento. Gusto ko pong malaman yung ayoko po kayong mabuhay lang sa hirap, kundi ang gusto ko pa kung maging kontento kayo to the point na alam yung kailangan pala natin ng Panginoon. Kaya ngayon po, simulan na po natin. Sabi po kayo sa English ng 1 Timothy 6:6, sabi po diyan, godliness, sabi doon, is a great gain. Sabi diyan, ibig sabihin ng great gain, great na contentment. Ano po ba ang godliness? Sabi diyan, means we should honor God and center our lives on Him. Sabi po diyan, ang godliness, ang pagiging maka-Diyos, mabuhay ka ng merong Jesus, mabuhay ka na ang sentro ng buhay mo si Jesus. Naintindihan po natin na pag mamumuhay ka, gigising ka sa umaga para kay Jesus. Magtatrabaho ka para kay Jesus. Hindi yung magtatrabaho ka para sa akin. Para yumaman ako, para lang sa akin. Sabi diyan, hindi maging center ng sarili mo, kundi maging center mo si Jesus. Sabi po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. O sa Tagalog po ito, unahin mo ang Panginoon at ang kanyang, kaluwalhatian. At ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa iyo. Alam niyo po, ang taong inuuna si Jesus, inuuna din ni Jesus. Amen po ba? Amen. Di ba ang taong si Jesus, ang number 1 na priority rin siya ni Jesus. Pero ang tao na walang Jesus, ayaw kay Jesus, ayaw din sa kanya ng Diyos. Alam niyo, sabi po sa Bible, ang lahat ng mga ayaw kay Lord, ang mga nagtatanggi sa kanya dito sa lupa, pagdating sa langit, itatanggi niya rin po. Kaya diba, dapat maging proud tayo na Sunday ngayon, nagisimba ko, inuuna ko si Lord. Kasi sabi diyan, ang pagiging godliness, mamumuhay po tayo na merong Jesus. Mamumuhay po tayo na ipinapakita nating I live for God. Nabubuhay ako para kay Jesus. Kumain man ako para to kay Jesus. Maglakad man ako dyan para to kay Jesus. Laging ganun daw po. At sunod, ano naman ang contentment? Ang pagiging kontento means we should be content with what God is doing in our lives. Ano daw po, maging kontento naman tayo sa ginagawa ni Jesus. Di ba po? Minsan, may mga pagkakataon na iisip natin, o madalas ba, na naisip mo, Lord, bakit parang medyo onti lang yung meron ako. Di ba? Naisip niyo po ba yon? May mga taong gano'n may mga tao kilala, sabi nila, nagisimba naman ako, mahal ko naman si Lord. Bakit parang minsan ang konti lang ng meron ako? Minsan daw kasi, nakakalimutan mo kasing tumingin sa malaking Diyos. Ang nakikita natin, ito lang hawak natin. Alam niyo po, hindi po nababase daw ang buhay o estado ng tao sa perang hawak niya. Naintindihan? Ngayon, pag tingnan niyo yung wallet niyo, 20 lang ba laman yan? O hindi, wala dyan ang value mo. Ang value mo na kay Jesus. Kaya po sabi dito, maging kontento ka. Tuwing magiging kontento daw po tayo, alam niyo po ba, daig pa ng sobrang yamang tao, yung taong kontento. Kasi nakikita niyang maging masaya,
kung ano ang sitwasyon ng buhay niya. Naiintindihan? Sabi nga po, merong isang ilustrasyon. Sabi dito ng isang mayaman tsaka isang mahirap. Sabi ng mahirap, ikaw, kumakain ka sa lamesa. Ako, kumakain lang ako sa lapag. Ikaw, meron kang cellphone, iPhone, touchscreen. Ako, meron din akong cellphone, pero di keypad. Pero parehas tayo nakakapag-communicate. Nakakontak ko rin sila. Nakakausap ko rin yung kasama ko. Sabi niya, ikaw, natutulog ka sa magandang higaan, may kutsyon, master's bedroom, di ba? Malaki. Pero ako natutulog lang sa papag. Pero parehas tayong nakakatulog. Ikaw, sabi diyan, nakakakita ka ng mga bagay-bagay sa paligid. Ako, ganun din. At sabi doon, ikaw, nag-aaral ka sa napakagandang school, privado, may aircon, pero ako, nag-aaral ako sa public school. Pero parehas tayong nag-aaral. O ngayon, ito po ang sitwasyon. Sabi ikaw, nakatira ka sa mansyon, at ako nakatira sa bahay kubo, sa barong-barong. Pero parehas tayong may bahay. Kaya isipin yung palagi, ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Oo, yung isa, branded ang damit. Masarap yung pagkain. Diba? Parang komportable. Pero parehas lang silang natutugunan ang pangangailangan. Kaya pansinin niyo po sa atin, di ba? Parang kung ikaw, lagi kang nag-iisip na, wala kong ganito, wala kong ganyan. Ang nangyayari lang sa atin, nawawalan tayo ng kakontentuhan. Nawawalan tayo ng bagay na, sabi mo, parehas silang kumakain, pero na parehas silang nabubusog. Lechon ulam niya, tuyo ulam mo, pero parehas kayo nabubusog. Di ba po? Parang kaya ikaw lagi mo inisip, wala kaming ganito. Kaya yung mga taong reklamo ng reklamo, alam nyo, kasi wala silang ganon. Kontento sa buhay. Kaya ngayon tinuturo natin yan kasi yumaman ka man o humirap ka, alam mo ba, ang tingin pa rin sa'yo ng Diyos, tao pa rin. Naintindihan? Pero ito ang pinakamaganda. Yumaman o tumirap ka, pag alam mong kilala mo si Lord, ang tingin sa'yo ng Diyos, mahalaga ka. Amen po ba? Amen. Po dyan, you cannot find real contentment in money. Ang totoo talaga, hindi na tayo makakahanap ng tuong kakontentuhan, saan daw? Sa pera. Kahit meron ka 5,000 sa bangko, 5,000 lang yun. Tapos meron ka 5 piso sa wallet mo, sabi doon, parehas lang yung pera. Sabi po dito, realize that one day riches will be gone. Ang mga mayayaman po, alam niyo po, mawala din yung yaman nila. Naintindihan? Yung pera pong iniipon mo ngayon, di ba, na-try nyo na pong mag-ipon sa alkansya? Tapos kapag nangailangan ka, di ba, kukunin mo din. Di ba po? Kaya sinasabi ito, ang pera, sabi nga sa Bible, lahat ng bagay na yan, mawawala po yan. Pero alam niyo po ano lang mananatili? Yung Word of God lang. Kaya minsan, kapag ikaw naglalakad ka dyan, kala mo, yung makabihis ka, kala mo ang yaman-yaman mo, di ba? Pero ang totoo, 5 piso lang laman ng pera mo, pero ang mahalaga, masaya ka. Kontento ka sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya sabi po sa kasunod, sabi diyan, your value lies in your priceless relationship with God. Saan daw ang iyong value? Nasaan? Na kay Jesus. Di ba sabi ko po sa inyo, si Jesus, para-paras ng ang tingin niya sa ating tao. Hindi niya titingnan si Jean na, ay ito mayaman. Ay ito mas mahal ko. Ay ito mahirap. Hindi ganun ang tingin ni Jesus. Lahat po tayo, titingnan niya tayo ng pare-parehas. Pero alam niyo po ang pinakamasaya sa bagay na yon? Tinitingnan niya tayo ng pare-parehas, pero depende saan? Sa value mo kay Lord. Depende kung gaano mo pinahalagahan ang Diyos. Di ba po, kung pinapahalagahan mo ang Diyos, papahalagahan ka ng Panginoon. At kung hindi mo pinapahalagahan ng Diyos, pinapahalagahan ka pa rin niya. Hanggang dumating ang time na maalala mong andyan siya. At sabi nga po dito, and this is the key to contentment. Ang taong may Jesus, kontento po siya. Ang taong may Jesus, masaya na siya. Ang taong may Jesus, alam niya kung nasaan siya karapat-dapat. Naintindihan po nating lahat. Kaya po ang ano po dyan, sa number 1, sabi po dito, ito ang sikreto. Ang sikreto ng pagtanggi sa sarili. Ibig sabihin ng pagtanggi, ano yon? Ibig sabihin, di ba, yung hindi mo na ano yung sarili mo, yung hindi mo na talaga namang, yung sinasabi nga pong love yourself. Alam niyo po ba yung love yourself? So, minsan kapag daw pumahal natin, minamahal sarili natin, nagiging selfish na tayo. Tama? To the point na dahil mahal mo sarili mo, ay dapat meron akong ganito. Ay dapat meron akong ganyan. Pero tinuturo sa atin, pahalagahan mo ang sarili mo. Naiintindihan? Iba kasi yung pagpapahalaga mo at iba yung pagmamahal. Minsan sa pagmamahal mo sa sarili mo,
sarili mo na lang nakikita mo. Pero pag pinapahalagan mo yung sarili mo, nakikita mo yung worth mo kay Jesus. Kaya po sabi diyan, ipaubaya ang sarili sa Panginoon. Alam niyo pa, pag dumating na kayo sa punto ng buhay niyo na, Lord, wag naman nating sabihin na, Batman, ikaw na ang bahala. Di ba? Minsan ganun po tayo eh. Ano ba, may kakainin ba kayo bukas? Bahala na. Di ba? Bahala na, ganun na lang. Ako, bahala si Batman. Pero, sabi dito, ipaubaya mo sa Panginoon. Di ba? Tingin mo ba, sabi ba, ang isang tatay, si Tatay Danny ba, kapag po ba yung anak nyo humingi sa inyo ng itlog, bibigyan nyo ng ahas? Ay, pa, pengi pa ako itlog. Ahas. Ganun po ba? Di ba hindi? Bibigyan mo kung ano hinihingi. Ganon din po ang sabi sa Bible. Sabi doon, yung mga tatay nga dyan sa lupa, hindi sila perfect. Pero binibigay nila ang kailangan ng mga anak nila. Ano pa kung nasa langit? Kaya sabi po dito sa pagtanggi sa sarili natin, wag lagi mong isipin yung sarili mo. Isipin mo yung kapakanan mo kay Jesus. Hayaan mo na kung saan ipaubaya ang sarili sa Panginoon. Hindi mo lang yan sabihin na bahala na si Batman, kundi bahala si Jesus sa buhay ko. May kakainin ka ba ngayon? Ngayon, wala ka pang makita sa pagkainan. Zero ka, di ba? Pinggan lang. Alam niyo po yung pastora namin, yung nanay po ng pastora namin, lagi po namin yung naaalala kasi lagi pong ini-example yun sa amin na nung araw na yun, wala silang pagkain dahil pastor po yung, paras po silang pastor, wala naman talaga silang trabaho, hindi po mayaman ang pagkatrabaho ng pastor. Kung anong ibigay na love gift, ayun lang po yung pagwala, kay Lord talaga, kaya totoong si Lord ang bahala. Kaya alam niyo po, nung time na yun, may mga anak sila, nag-aaral pa po yun. Tapos sabay, nung araw na yun, wala silang pagkain, walang laman yung bigasan, walang ulam. O ngayon ba, ayaw nila kay Lord? Di na ba sila maniniwala? Hindi pa rin, nagtitiwala pa rin sila kay Lord. Kaya ang ginawa ni Pastora, talaga naman, pinatong dun yung mga lamesa, yung mga pinggan sa lamesa, walang laman yun. Sabi nung anak niya, ano po kakainin natin, Mama? Diba? Sabi ni Pastora, God will provide. Ganun lang sabi niya, parang kanina sa kwento, diba? Sabi ni Abraham, sabi ni Isaac, Papa, sino po yung i-offer natin? Sino i-aalay natin? Anong sabi ni Abraham? God will provide. Diba? Pero sa loob-loob siguro ni Abraham, diba? Ikaw ang i-aalay. Diba? Pero alam niyo po ba, ang nangyari sa kwento, hindi ganun si Lord. Ayaw niyang napapahamak ang anak mo. Kaya ang ginawa ni Lord, sabay sila umakyat, Ganda talaga ng kwento nun. Talagang kung i-detail natin, sabay umakyat yun. Andito si Abraham at saka si Isaac. Andito yung Ram. Tapos sa pag-akyat nilang yun, alam niyo po ba, nandun na, naipit sa ticket. Hindi ticket ng loto, naipit sa sanga. Yung Ram, yung ang tawag doon, yung sungay niya. At doon, ayun na iaalay. Habang si Abraham, nag-iisip, sinong iaalay? Kailangan may offer kay Lord para kalugdan ako ng Diyos. At alam niyo ba, nung time na nasaksakin na, anong sabi? Itigil! Ang pasal ni Jacob, itigil yan! Di ba? Itigil daw ang pagsaksak. Bakit daw? Kasi, merong ini-offer, merong binigay ang Diyos. Kaya minsan, di ba, naghahanda ko lang ng pagkain. Anong sabi ni Pastora noon, nung time na yon? Wala pa, di ba? Pero sabi niya, God will provide. Maya-maya, may kumakatok. Pastora, may handa po kami ito, birthday po ng anak ko. Para sa inyo po, di ba? Mula doon, napakadaming handa tuloy. Kala mo, may handaan sa bahay nila. Kaya ganun pong palagi na kapag pinabaya mo ang buhay mo kay Lord, siya ang bahala. Hindi yung lagi na lang sasabihin, Sunday po ngayon, tatrabaho muna ako kasi wala po kayong pagkain. Paano mo masasabing si Lord ang bahala sa'yo, di ba? Na parang kung yung mga asawa niya nagtatrabaho, di ba? O ikaw naman na available ka dito, magsimba ka, ipag-pray mo yan, si Lord ang bahala dyan, di ba po? Kaya laging ganon. Sabi po kasi dito, di ba, sa Psalm 17:14-15, iligtas niyo ako sa mga makamundong tao na ang gusto lamang ay ang mga bagay ng sanlibutan. Ano po ang gusto ng mga tao? Ano yung bagay ng sanlibutan? Ito po yung mga taong mapangkape, mga taong mapanira, mga taong gusto lang sirain ang buhay mo. Pero sabi diyan, kaming mga minamahal nyo, sabi niya, minamahal tayo ni Lord, ay biyayaan nyo ng kasaganahan, pati ang aming mga anak hanggang sa aming kaapu-apuhan. Ano daw po ang nagtitiwala kay Lord? Kahit yung apo mo, wala ka trabaho ngayon, lola ka na, sabi doon, si Lord ang bahala sa'yo. Basta unahin mo si Lord. Marami na po akong ganyang testimony nakita. Marami na akong mga taong ganyan yung talagang inasa kay Lord pagkain nila. Oo, binigyan talaga sila ni Lord kasi inasa nila kay Lord. At sabi sa 15, dahil ako ay matuwid, makikita ko kayo. At sapat na sa akin ang makita ka sa aking pag-gising. Kaya ito pong sinasabi dito ng verse na yan,
na lagi daw po nating sabihin kay Lord na, Lord, ikaw po bahala sa pag-aaral ko. Lord, ikaw po bahala sa pagtatrabaho ko. Lord, ikaw po bahala sa pamilya ko. Isa pong kwento ng tungkol sa pag-provide ni Lord. Alam niyo po, si Pastor Bong Saking, kung hindi niyo pa po siya narinig, pwede niyo po siyang i-search. Tapos, pastor po siya ng CCF. O ngayon po, itong pastor, sabi ko po, di ba, ang pastor, wala silang kinukuha ang pera ha, hindi po sila mayaman ha. Ano kasi kay Lord sila nakaasa. Pero hindi sila naghihirap, kundi sila ay pinagpala ng Panginoon. Ganun po ang lagi nating term sa kanila. Kaya alam niyo po ba, edi ngayon, si Pastor Bong, wala siyang kahit ano, wala siyang trabaho. Tapos sabi niya pa nung time na yon, nagpe-preach siya, di ba ano lang po, love gift lang yung binibigay. Minsan, kapag syempre sa mga wala namang masyadong budget na binibigay, wala namang nag-aabot, di ba po? Kaya ang nangyari po, wala talaga siyang pera. Tapos sabi nung asawa niya, honey, darling, asawa, kung ano man tawag, di ba? Sabi niya, mag-enrollment na yung mga anak natin, magkapasukan na. Private pa nag-aaral yung mga anak nila. 4 pa yun. Sabi, wala pa tayong pang-enroll, next week na enrollment. Ngayon, itong si Bong Saking, sabi niya, dahil tatay siya, ang sabi niya, ay sige, si Lord ang bahala dyan, talagang siya, hindi niya papakitang nag-aalala siya. Ganun daw po ang mga tatay minsan, di ba? Minsan o madalas makikita natin hindi nila pinapakitang nagpapanik sila kasi gusto nila mag-provide sa pamilya. Kaya alam niyo pagkatapos nun, dali-daling tumakbo si Pastor Bong Saking. Alam niyo ang ginawa? Pumuntang kwarto, nag-pray, Lord. Doon siya umiyak kay Lord. Sabi niya, Lord, sabi niyo po ikaw ang bahala sa akin. Ipaubaya ko ang buhay ko sa iyo. Sabi niya, Lord, itong mga anak ko, yung pag-aaral nila, sa iyo po sila. Kaya ikaw po mag-provide ng mga pangailangan nila. Anong ginawa ni Pastor Bong? Diba, sinabi niyang anak niya, pero pinaubaya niya sa Panginoon. Every time daw po pala na ganun. Kaya alam niyo ba, ang testimony niya, pumunta siya ng church, nag-preach siya. Tapos nakita niya si Pastor Peter Tanchi, inabutan siyang sobre nung senior pastor nila. Inabutan siyang sobre, pagkatingin niya, naiyak siya. Kaya ni Pastor Peter kasi, naiyak dahil sa na-provision. Pero naiyak siya na, Lord, kulang pa. Di ba? Minsan ganun tayo, kulang pa, ano ba yan? Kulang pa daw po yung pera. Kasi, 4 yun eh. Tapos 10,000 pa lang. Di ba po? Kaya ngayon, iyak ulit siya, di ba? Bakit pa lang dito na si Pastor Bong Saking, kay Lord siya humihingi. Hindi umaasa lang sa tao, di ba? Lord, kulang pa po ito, ganyan. Kaya maya-maya, nakita siya ng ka-churchmate. Sabi, Pastor Bong, ang tagal mong hindi na kita nakikita. Nasaan ka ba, di ba? Itong sobre na to, hawak niya, may sobre yung kaibigan niya ngayon. 2 months na to sa akin, 2 buwan na to sa akin kasi hinahanap kita. Kaya alam niyo, pagbukas niya ng sobre, ay talaga naman. Limpak-limpak, sabi doon, sakto, pang tuition ng 4 na anak. Di ba? Kaya doon, nakikita natin na God will provide. Kaya minsan, di ba, mga ganun nakakatawang kwento, minsan pwede tayo mag-request, praise ka, di ba po? Pwede tayo mag-request kay Lord, pag kulang talaga, aminin mo. Kay Lord, hindi sa asawa mo. Ano ba naman yung sahod mo, kulang, kita mong dami, hindi sa asawa, di yan Diyos. Doon kay Lord humiling, di ba po? Laging ganun. Lalo na kung yung asawa mo, di pa nakakapagsimba, di ba? Baka maburyo yan sa'yo. Kaya ito yung patunay ng bagay niyo. Ano po? Sikreto na ba yung kontento? Ipaubaya sa Diyos ang iyong buhay. Kaya sa letter A, sabi po dyan, unahin ang Panginoon. Ano ang tinuturo ko ngayon? Unahin ang Panginoon. Ang linggo, sabi po dito, ito ang unang araw sa buong isang linggo. Ano po ang unang araw? Ngayong Sunday, hindi Monday ha. Sa atin, ay Monday na naman, unang araw. Hindi. Sa ating mga Kristiyano, Sunday ang unang araw. Kaya magsisimba ako ng Sunday, yung Monday hanggang Saturday ko, si Lord ang bahala. Sabi po dito, bakit para daw natin uunahin? Sabi diyan, maging first sa lahat. Sabi niyo nga po, first. Ayan, ito po ang una, sabi diyan, first priority. Pag sinabing priority, ito po yung sinasabi pagising sa umaga, naaalala ka. Ibig sabihin ng priority, hindi pagising sa umaga, cellphone ang kinukuha. Kundi pagising sa umaga, si Lord ang naaalala. Thank you, Lord. Buhay ka, pagkagising mo, thank you, Lord. Diba, may hininga ka? Thank you, Lord. Sabi po kasi sa priority na to, pag sinabi pong priority, never siyang napunta sa last. Naintindihan? Pag sinabing priority ang pagsisimba, hindi po ito option. Ngayon, alam niyo na ngayon ano ang ibig sabihin ng sikreto na una? Pag tinatanggi mo na sarili mo, uunahin mo na si Lord. Ibig sabihin, tinatamad, masama pakiramdam, inaway ng asawa, parang hindi okay.
Pero dahil priority mo si Lord, kahit ano ang pakiramdam mo ngayong oras, dahil una si Lord, tuloy pa rin para kay Lord. Naintindihan natin? Ibig sabihin po ng prioritize natin si Lord o priority natin siya, kahit kung may nararamdaman kang hindi okay, pero dahil nasa isip mo na, sinet mo na sa puso mo, unahin ko si Lord ngayong araw. Diba? Kahit may nagaya, meron, makakuha tayong ayuda, 10K. Diba? Pero naisip mong sinet ko na, inuna ko si Lord. Malay mo naman sa pagkuha mo ng 10K lang yun, ang ibibigay para sa'yo ni Lord, 20K sa kinabukasan. Diba? May mga pagkakataon, may mga ganun po sa amin na sinasabi, di po ako magsisimba kasi magibigay po ng allowance. Alam nyo, nag-antay buong maghapon, walang napala. Diba? Parang gusto kong sabihin sa kanya na, kasi umaasa ka sa politiko. Diba? Umaasa ka sa may mga tao po nag-post nung may mga nanalo, nakakaano kayo, nakaka-disappoint kayo, bakit nyo binoto yung mga sumasayaw, yung mga artista, yung mga action, ganyan-ganyan, di ba? Pero, wag ka kasi dong umasa. Umasa ka sa Diyos, di ba po? Kaya ako, ano man yung mangyari, sino man manalo, payapa pa rin ako kasi ang sabi ko naman, Lord, ikaw po ang bahala. Hindi naman yun yung boss ko eh. Hindi naman yun yung master ko, si Lord ang master ko, di ba? Pag hindi okay yung pinili mong presidente, vice presidente, mayor o vice mayor man, di ba? Kung hindi man na yung manok mo, di ba? Hindi nanalo. Ang mahalaga ay pag-pray mo na lang na si Lord siya ang bahala sa mga buhay natin. Di ba po? Kaya pag sabi mong priority, laging una si Lord. Huwag ka manghinayang na, oy, meron daw bigayan, 5,000 daw. Pero may simba kasi eh. Minsan dapat isipin natin, yung 5,000 na yan ako, maglalaho lang yan. Mamaya, nung inuna mo pa yan, nawala pa, di ba? Mamaya, nung inuna mo yan, dahil inuna mo yan, nagkasakit ka, binayad mo lang sa sakit. Pero pag sinabing first priority mo si Lord, o una siya sa'yo, hindi ka magkakasakit, iingatan ka ni Lord, poprotektahan ka niya, poprovidean ka niya. Ganun po ang pag-una natin sa Panginoon. Pangalawa, first place. Ano ang unang pupuntahan? Puso para kay Lord. Simbahan sa Sunday, hindi na tatawagin, oy, simba na kayo mga kapitbahay. Bukas na yung church, di ba? Kundi, alam na, di ba, si Jehan, nandyan na agad, tinawag na agad ni Kaden, di ba? Na maaga pa lang, andyan na, tama yun. Yung dapat talaga, una talaga lagi, na alam na, ang una ko pupuntahan pag may sakit, simbahan. Una ko pupuntahan kapag hindi ako okay sa simbahan, laging ganun, laging kay Lord palagi. Pag wala sa simbahan, malayo, kung wala ka na pang masahe ni Tita Rod, di ba, o ni Ate Rod, pray na agad. Ayun ang first place mo, yung pwesto mo kay Lord. Lagi pong ganun, walang kapalit si Lord dyan sa puso na yan, unang-una palagi. At sunod, yung first prize. Ibig sabihin ng first prize, ano man, operan ka man ng 1 milyon, di ba? O i-offer man sa'yo na, sige, ganito ganyan, sabi doon, ang pinakamalaga sa'yo, si Lord pa din. Walang makakapalit, di ba? Hoy, mag-ano ka lang dito, magtrabaho ka lang ng 1 linggo, sa isang Sunday lang, magkaka 1 million ka. Magkapalit mo ba yun kay Lord? Pera yun eh. Pero isipin mo, ano kaya, kapag ininom mo ba yun, matutuwa kaya ang Panginoon? Di ba minsan ganun tayo eh. Pag pera, go lang. Pero pag kay Lord, nagdadalawang isip pa. Pero hindi na tayo ngayon ganun ha. Ngayon, kapag kay Lord, go lang. Okay po? Pag pera, let me think of it. Yaman isip muna. Pero lagi kasing ganun kasi walang pinahiya po si Lord sa lahat nagtitiwala sa Kanya. Alam niyo po, marami na akong nakitang ganun. Yung mga inuna po yung pera, sabi mo, ako sahod ng Sunday, alam niyo po ang nangyari, nagkasakit, ang laki din ng bill sa ospital. Gusto niyo po yun? Yung sabi ni Lord sa atin, unahin mo. Minsan po ganun tayo, sa pagbibigay, hindi ko alam, di pa ata nabibinasabi yun sa atin. Di ba may pera ka ngayon? O ngayon, sa mga magbibigay, kung ano ang pera mo, hindi natin yung binibilang ha. O, diyan, magkano pera mo? Hindi ko titignan ang wallet nyo. Pero ngayon, sa pagsabing una kay Lord, ganito. Sabi dito, kung ano ang meron ka sa puso mo, mamay magbibigayan, dadaan yung basket. Merong sasabihin si Lord sa iyo na, ito ibigay mo para sa akin. Alam niyo po, kung wari sabi ni Lord, ang pinakamalaking presyo dyan sa wallet mo. O ngayon, nagbukas ka ng wallet, may 20, may 50, may 100, may 500, may 1,000. Sabi ni Lord, pinakamalaki. O ngayon, pag hindi mo yung sinunod, alam niyo po ba, ito, kwento lang ito ha, hindi po ako nag-aan sa inyo. May mga pagkakataon na ganun, kwento kasi ito nung tao na yon. Tapos alam niyo po, nagdadalawang sabi niya, kasi 1,000 pang bayad ko to sa nga daw nila, sa renta ng bahay nila. Kasi hati-hati sila doon. Ngayon, kaya ang kinuha niya, yung 100 na sabi niya, Lord, medyo mataas naman to. Kasi 500 pang kain niya sa 1 linggo.
Alam niyo po ang nangyari doon sa kanya? Dahil hindi siya nakinig sa sinabi ng Diyos, yung 1.5 na yon, yung natira sa wallet niya, paglabas niya dahil di niya binigay, nasagasaan. Kaya ang ginawa niya, pinambayad niya lang sa ospital. Kulang pa. Diba? Kaya minsan, iniisip natin, unahin ko ba si Lord? Minsan, nagsasabi ni Lord, huwag ka muna magtrabaho Sunday, mag-ano ka muna, simba ka muna. Malaki kasi kita. Ang nangyayari tuloy, nung inuna mo yung trabaho, mas malaki tuloy gastos. Pagkatapos nun, hindi na solusyonan yung problema. Pero ikaw, unahin mo si Lord, di ba? Walang laman yung wallet mo. Di mo magkakaroon niyang na naman. Hindi dahil bubuksan mo yun, nalagyan ni Lord. Si Lord ang bahala. Gagawa si Lord ng maraming paraan para ibigay yan. Kung alam ni Lord na inuna mo siya. Naintindihan po natin. Ayan ha, kaya ang first prize, walang mahalaga, kundi si Lord lang po. Pangalawa, ayun ang una, ang pagtanggi sa sarili, unahin si Lord. Ang pangalawa, letter B. Sige, letter B po. Sabi diyan, ipagtiwala sa Diyos ang lahat mong alalahanin, di ba? Lord, inaalala ko po yung kapatid ko may sakit. Lord, wala po kaming pagkain mamayang gabi. Lord, wala po kaming ganyan. Kayo na daw yung pagkakatiwala, ibibigay. Sabi sa Bible, ibigay daw ang lahat ng iyong lahat ng alalahanin mo sa Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa kay Lord, tayo sinasabi natin kay Lord yung mga hinanakit natin. Di ba po, yung mga problema natin. Pero hindi sa atin sinasabi ni Lord, ikaw naman kasi tamad-tamad mo. Di ba hindi po ganun si Lord? Ang ginagawa ni Lord, ay, iya bang kailangan mo anak? Ibibigay ko sa'yo. Di ba may mga ganun po si Lord sa atin? Kaya sabi, ano yung alalahanin mo? Meron ka bang pangailangan ngayon? Meron ka bang kailangan bayaran? Ha? Di ba meron daw, di ba po? Maging honest lang tayo kay Lord kung meron, di ba? Alam kasi yan ni Lord, wala kami tatago. Meron bang may sakit? May nangihina ba sa inyo? Di ba sabi doon, ano man ang kailangan mo, ibigay kay Lord. Pangalawa, may problema ka ba sa pamilya? Parang di ba kayo okay mag-asawa? O wala, di ba kayo okay ng anak mo o ng magkakapatid? Sabi doon, ipagkatiwala natin kay Lord. At yung pangatlo, yung buhay, di ba? Na iniisip mo yung buhay mo, Lord, paano nabuhay ko sa kinabukasan? Di ba po? Alam niyo po, merong kwento sa Bible. Ito po si Elijah. Isa po siyang propeta. Tapos ito pong propeta na to, sabi ni Lord sa kanya, kasi po, lahat ng sinasabi ni Lord, sinusunod niya. Sabi ng Panginoon, Elijah, umalis ka dyan kasi hahabulin ka ng hari, papapatay ka niya. O, anong ginawa ni Elijah? Sumunod, umalis. O, pumunta ka sa river ng brook, ng Kidron, doon ka iinom, doon ka kakain. Bibigyan ka ng raven ng pagkain. At alam niyo ba, nagpo-provide ang Panginoon. Di ba sabi nga, kahit daw minsan yung hayop, kaya mag-provide ni Lord sa kanya. Kahit pwede silang gamitin ni Lord para bigyan ka. Diba? Kaya totoo talaga yung, kung ang mga ibon nga sa langit, sa himpapawid, hindi nagugutom, ano ka ba kaya na anak niya? Diba? Minsan tayo, madrama lang po tayo eh. Minsan, Lord, isang araw lang ako kumain sa isang araw. Di ka pa thankful, no? Yung iba nga, paano naman yung mga pulubi sa labas, wala pang kinakain kahit isang araw. Di ba po? Kailangan lang pala, maging thankful ka lang pala. Tapos sabi po doon, ito na ang kwento. O ngayon, ito pong sa Elijah, sabi ni Lord sa kanya, o ngayon, umalis ka na dyan, pumunta ka ngayon doon sa kakahuyan. O ngayon, sa kakahuyan, nakakita po siya ng babae na isang balo, widow. Ayan, ang Saripat, taga-Saripat po yun. Nag-iipon ng mga stick, yung mga pang-siga po ng kahoy. Ayan, para pang-apoy nila. Di ba sa atin, gasol-gasol na sila. Siga-siga pa ng panahon na yon. Tapos ngayon po, gabi na. Ngayon, sabi ni Elijah, yung babaeng panangyo, meron siyang pangangailangan. Alam niyo po kung ano? Ang meron na lang siya, kakaunting flour, yung harina, tsaka kaunting oil. Pangluto niya yun, pang-bake niya ng tinapay. At sabi ni Elijah sa kanya, ang gawin mo, iluto mo yan, ipakain sa akin. Nagulat yung babae, sabi niya, after po nito, pagkaluto ko nito, ito na lang ang pagkain naming mag-ina. Kasi wala po siyang asawa. Balo na po siya. Anak niya at saka siya. Sabi niya, at pagkatapos po nitong naluto ko na, wala na kaming kakainin sa mga susunod na araw. Pero alam niyo po, sabi ni Elijah, lutuin mo yan, ipakain mo sa akin. Pero dahil lingkod ng Diyos, hindi naman niya yun iyabangan, maayos po. Ipagluto mo ako, ganyan-ganyan. Tapos alam niyo po, nung ginawa yun ng babaeng balo, na nag-iisip, totoo ba yun? Paramihin ba to ni Lord? Alam niyo po ang nangyari, niluto niya, ibinigay kay Elijah, at pagkatapos nun, hindi na nagutom yung babaeng balo na yun. Alam niyo po kung bakit? Dumami yung flour, yung harina, at yung mantika. Yung kakaunti, pinarami ng Diyos. Bakit? Kasi pinagkatiwala po sa Diyos.
Kaya tama po yung sinasabi nung last time dito sa giving, na ikaw ba bumili ka ba ng isang kabang bigas? Ibigay mo, offer mo kay Lord, di ba? Ang isang kaban ay 50 kilos. Tama? I-offer mo kay Lord yung 5 kilos. Tingnan mo yung isang kaban mong yon. Hindi ko alam kung ilan, gaano karami yung mapapakain mo. Dahil binigay mo kay Lord yung para sa Kanya. Laging ganun, pagkatiwala po natin kay Lord. Kaya sabi dito, pag meron kang binaing, may problema ka, hindi mo ipapatulpo. Hindi mo ireklamo sa ito naman po, di po nagpapasahod ng maayos. Kay Lord mo sabihin na, Lord, hipuin mo naman po yung amo ng asawa ko na magpasahod na. Lord, ganito, ganyan. Pero wag po natin mag-pray na, Lord, pautangin naman ako ng kapitbahay. Wag ganun ha, pag-pray mo, Lord, provide na po ako ng pangailangan ko. Naintindihan? Okay po ba? Amen? Ayan. Letter C naman po, sabi dito, sa pananalangin, hingi ng iyong kailangan. Saan po? Saan nyo hingin? Sa pananalangin. Ulit nga, sabihin niyo, pananalangin. Pananalangin. Ayan, hindi po sa reklamo. Ayan. Marami po kasing tao ngayon, di ba, puro reklamo. Ayan na naman, ito na naman, di ba? Pero sabi dito, sa pananalangin po, kung meron kang problema sa tao, kung po may mga problema tayo sa tao, di ba? Ang gagawin niyo po, dahil pinagkatiwala niyo ang buhay niyo kay Lord, hindi po kayo yung mag-rant. Ang gagawin niyo po, ipapanalangin niyo po siya. Ipapanalangin niyo na, Lord, ito na lang po talaga yung pagkain namin. Lord, ito na lang po yung pera ko, kailangan na po namin magbayad. Sabi po, sa panalangin, talagang hingiin lahat ng kailangan. Kasi hindi naman po yun maibibigay sa kakareklamo. Naintindihan? Kaya ang taong kontento, ang taong pinag-ubaya ang buhay sa Diyos, nananalangin siya. Kasi ang turo po sa amin, kapag di daw po tayo nagpipray, mayabang na daw po tayo. O, mayabang ka? Siyempre, hindi po, di ba? Di mo yung masasabi. Kaya ibig sabihin, kung hindi tayo mayabang, mag-pray tayo araw-araw sa umaga, pray. Sa gabi, pray. Sa tanghali, pray. Kaya nga pong tinuturo sa amin sa prayer, hindi dapat to memorize. Ama namin, our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, ganyan-ganyan, di ba? O kaya yung mga prayer ng mga pambatang prayer, di ba? O kaya yung mga minimemorize natin. Alam niyo po bakit hindi kailangan memorize? Nire-repeat. Kasi po araw-araw may pangangailangan ka. Kung ang pinag-pray mo lang, bless us this day, our daily bread, ganyan-ganyan, paano kung may sakit, hindi nabanggit yung sakit? O, hindi mo na pag-pray yun? Kailangan, sabi ni Lord, ipanalangin mo ang pinakakailangan mo. Kasi Lord, alam niyo po ba, mindful po siya sa atin. Si Lord, inaalala ka niya, hindi mo pwedeng sabihin na, may sakit na ako forever na to, hindi ganun. Ang gusto ni Lord, gumaling ka. Ang gusto ni Lord, umayos ang buhay mo. Kaya sabi po sa Philippians 4:6, sabi po diyan, ano daw po, huwag mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Ibig sabihin na may pasasalamat. Salamat Lord sa pagkain ngayong araw. Salamat Lord, magaling na ako. Salamat Lord sa mga kasama namin sa church. Salamat Lord kasi ganyan, di ba? Ganun palagi. Kasi sabi nga, masayang bigyan yung laging nagpapasalamat. Hindi masayang bigyan yung asawa na talak ng talak, di ba? Yung asawa mong, ano ba naman ang sahod mo, ganyan-ganyan. O, tinapal nung asawa yung pera, di ba? Hindi ganon. Kundi sabi doon, pag nakita yung asawa, ang sipag naman ng asawa ko, tinimplahan akong kape, meron pa akong pagkain, di ba? Hindi pa ako nag-aabot ng sahod. At dahil ganon, di ba, iaabot niya na. Ganon din si Lord. Hindi mo pa sinasabi yung pangailangan mo, nag-thank you ka pa lang, ibibigay na ni Lord ang pangailangan mo. Kaya lagi niyo pong tandaan na, sino ang kayo niwawabaya? Kay Lord. Hindi sa kapitbahay, yung ingay ng ingay, di ba, sa asawa na wala tayong bigas, wala tayong ganito. Huwag kayong magreklamo sa kanya, hindi Diyos yan. Humingi ka kay Lord, di ba? Pag-pray mo na, may gumaganda. Pag-pray mo talagang maging maayos. Kaya ayun po yung una. Ano po yung una? Sabi dyan ha, ipaubaya kay Lord. Ang sekreto, ipaubaya kay Lord. Hindi sa kapitbahay, hindi sa asawa, hindi sa pera ha, kay Lord. Kasi si Lord, sabi sa Bible, siya ang may lalang ng lahat, siya ang may-ari ng langit at lupa, silvers and gold ay sa Kanya. Okay? Sunod po, pangalawang sikreto. Ang pangalawang sikreto, ang sikreto ng pagtitiwala. Kanina, pagtatanggi sa sarili. Pangalawa, pagtitiwala. Anong ibig sabihin ng pagtitiwala? Tiwala sa karunungan ni Lord, di ba? Sabi po dyan, pag sa'yo nagtitiwala ka, ibig sabihin, umaasa ka sa Kanya. Naintindihan? Sabi po dyan,
magtiwala sa karunungan ng Diyos na nakakaalam ng lahat. Alam niyo po, minsan tayo, may mga away daw po sa pamilya, sa nanay at tatay, mag-asawa. May mga away sa anak at saka mga magulang. May mga away sa magkakapatid. Kasi minsan, meron palang asawa, gusto niya pala bilhan siyang chocolate. Pero ang binigay ng asawa, rose, di ba? Kasi sabi dito, minsan daw, dapat mag-usap kayo. Sa kanya, hindi mo ba pagkatiwala? Dapat alam mo na yan, tagal na kitang asawa eh. Dapat alam mo na yung ganito bagay. Hindi daw po ganun. Pero si Lord, alam niya lahat yon. Alam niyo po, alam ni Lord lahat. Wala tayong pwedeng itago kay Lord. Alam niya. Pero lagi mo tandaan, sabihin mo kay Lord. Minsan, di ba, kung galit na ka na pala, yung nanay, galit na pala, nagdadabog, naglilinis doon. Di ba? Paano malalaman ng anak, akala lang nung anak, ay, baka Gigi lang siya, kaya siya naglilinis ng ganyan. Sabihin mo, natulungan niyo naman ako, gawin niyo tong gantong bagay, di ba? Hindi yung nananahimik ka dyan, kasi hindi sila katulad ng Diyos. Si Lord, alam niya ang lahat. Naintindihan? Kaya, alam po ni Lord ngayon, ano yung mga laman ng puso niyo ngayon? Kung nakikinig ka ba talaga ng Word of God o pinagtitripan mo lang, ay, joke lang. Ako pala yung pinagtripan eh. Kung talaga bang may puso ka ba talaga para kay Lord, alam niya po lahat ng bagay na yan. Kaya ngayon, simulan po nating ipagkatiwala kay Lord ang lahat ng bagay. Sige, John 1:30, basahin natin yan. Sabi dito, siya ang tinutukoy ko nang sabihin ko, may isang darating na kasunod ko, mas dakila siya kaysa sa akin. Dahil nariyan na siya bago pa ako'y panganak. Alam niyo po, sino ang tinutukoy yan? Si Jesus. Sabi daw po dito, mas dakila, mas marunong, mas magaling. Kaya ibig sabihin, ipagkatiwala mo kay Lord, ang buhay mo sa Kanya. Ayan, sa pagtitiwala po natin kay Lord, sabi diyan, kilala na tayo ng Diyos bago pa tayo ipanganak. Ano daw po? Kilala ka na ni Lord bago ka pa ipinanganak. Sabi po sa Jeremiah 1:5, Jeremias, si Jeremiah yan. Bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta ng mga bansa. Ano daw po? Alam niyo po ba kung tinuturo namin sa mga tao o mga kabataan na may plano si Lord sa'yo, kahit di pala bata, kahit matanda na, alam niyo po ba si Lord, alam niya kung ano ang plano niya sa'yo, hindi dyan. Kasi sabi nga, alam ni Lord saan kang tiyan ipapanganak. Diba? Yung anak ni Ate Rod, alam ni Lord na hindi niya nagkamali si Lord na mailagay si Rolly doon. Kundi si Rolly talaga ang para sa kanya. Sabi nga sa Bible, diba? Nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, sabi doon, ikaw ay kilala na ni Lord. Naintindihan? Kaya hindi ka pinanganak ng wala lang. Hindi ka pinanganak dahil sa disgrasya. Marami po kasi yung mga tao ngayon, yung mga hindi nila minamahal yung mga anak nila kasi ni-rape lang daw po sila. Kasi ganyan, alam niyo po nung panahon ng Hapon, anong marami doon? Marami tinakwil na mga anak kasi daw yung mga Hapon, ni-rape yung mga Pinay, di ba? Yung mga Pilipino. Pero alam niyo po ba, dito mapapatunayan na maraming tao, kaya po nalulungkot sila. May mga bata, alam niyo po, pag di natin binigyan ng pagmamahal, iniisip nila walang nagmamahal sa kanila. Naintindihan? Kaya po itong si Jeremias, siniruan siya ng Diyos, sinabihan siya ng Diyos na meron siyang plano sa kanya. Kaya ganun din po sa atin, hindi ka sagabal sa magulang mo, kaya andiyan ka sa pamilya, kaya yan ang apelyido mo, sila ang nanay at tatay mo, kasi may purpose si Lord sa buhay mo. Kaya ibig sabihin, kilala ka ni Lord. Hindi, yung pangalan ko bang Mary Grace? Ba naman yun, dami-daming gantong pangalan sa buong mundo, bakit ito pa pangalan ko? Ito ang ipinangalan sa akin ni Lord. Alam niyo, nung kailan naisip kong panlima ako sa magkakapatid, tapos ang meaning ng grace, nasa number 5 ay grace pala. Kaya ibig sabihin, may plano si Lord, di ba? Kaya isipin mo palagi, ano purpose ni Lord sa akin? Bakit ako napunta dito sa Stanisla? Bakit kami nakapag-church dito? Para marinig ko ba yung ingay ng mga bata dito palagi, araw-araw? Di ba? Yun po ba yun? Para ba maamoy ko yung amoy ng baboy sa labas, di ba? Para ba makita ko yung Hindi, may plano si Lord. Ang plano ni Lord kasi gusto niyang malaman natin ang kalooban niya sa buhay natin. Naintindihan? Kaya ano sabi niya, no? Nasa tiyan ka pa lang, plano ni Lord yan. Hindi siya nagkamali. Ano ba naman tong nanay ko? Ang ingay-ingay, siya pa nanay ko. Hindi nagkamali si Lord. Baka kasi ang ingay mo din. Hindi, joke lang. Pero andaan natin ha, nasabi diyan, maganda ang plano sa kanya ni Lord. Kaya kasi ano sabi? Nalalaman ni Lord ha, alam ni Lord ang gusto niyang gawin sa ating lahat. Pangalawa, sabi diyan, alam ng Diyos ang lahat sa atin. Sabi niyo nga, alam ng Diyos
Alam ng Diyos. Ayun, katabi mo, alam ba ang lahat ng sayo? Ayan, di ba hindi? Alam ng Diyos. Minsan, di ba, tayo, sa pag-upo natin dyan, di natin alam anong problema natin. Di ba? Alam niyo po ba, sabi dito, God knows. Alam ni Lord sino magiging kaibigan mo, ano yung mga naranasan mo, di ba po? Alam ni Lord sino yung mga dadalhin niya. Kaya minsan po talaga, napaka-sweet ni Lord. Kasi may mga times na, kapag nalulungkot po talaga ako, may mga time na iniisip ko, parang iniwan ako ng mga kasama ko. Ito naman, natatanong to ni Ate Rod, parang umuunti daw kami, yung mga magkakasama. Alam niyo po ba na, magiging honest na ako talaga na, lahat po kasi talaga ng mga sinama ko, by faith po talaga kami dito. Hindi po talaga sila yung sa church po namin, hindi naman talaga sila ganun ka-active. Isa rin naman po sila sa mga lulubog lilitaw, by faith, by grace, mahal tayo lahat ni Lord, di ba po? Kaya alam niyo, dumating po ako sa punto ng buhay kung nalulungkot din po ako. Pero alam niyo po, nakakatuwa si Lord kasi alam ni Lord ang plano niya. Di ba? Ang gusto pala ni Lord, si Tatay Danny, maging makasama pala natin lagi dito. Di ba si Ate Rod, nung time na naisip ko may plano si Lord kasi nung time na naghahanap ako kay George ng magpipintura lang sana, gagawa ng ganito, di ba? Magpipinish lang. Di ba? Tapos si Ate Rod pala, yung asawa niya gumagawa nun, di ba? At nung nakita to ni Ate Rod, nagsimba na po siya dito. Yung mga ganun pong bagay na natutuwa ako kay Lord kasi minsan akala natin pinapabayaan tayo ng Panginoon. Pero ang totoo, may plano si Lord. Si Tita Nora, tuwing nakikita niya ako, laging sinasabi, hindi, dadami rin tayo dyan, Pastora. Yung mga ganung bagay, parang may mga taong hindi sa'yo, may mga taong walang paki sa'yo, may mga taong parang hindi ka invite mo, simba naman po kayo, pero di pa rin nagpapakita. Pero salamat kay Lord kasi may mga nilalagay siya. Kasi kilala ni Lord ang mga ilalagay niya. Yung pala si Jan, babalik na dito, di ba? At makakasama din pala natin. May mga ganun po na nakakatouch po yung mga ganung kwento ni Lord na kasi alam niya. Kaya totoo yung sasabing God knows. Malungkot ka ba ngayon? Alam ni Lord paano ka pa sasayahin. Di ba? Maano ka ba ngayon? Parang nahihirapan ka ba? Alam ni Lord kung paano kanya i-comfort. Kaya lagi niyo pong tandaan, yung katabi niyo, hindi niya alam yan. Kaya nga po isang bagay na tinuturo sa amin, kapag daw po may namatayan, alam niyo po, kahit ano pong word sabihin niyo, hindi po sila ma-uplift. Kahit sa'yo, maganda ka naman, iiyak at iyak pa rin siya kasi namatay yung kamag-anak niyo kung sino. Ano naman, magaling ka naman, wait ka naman, kahit anong positive na word sabihin mo sa kanya, iiyak at iiyak pa rin siya. Pero alam niyo po ang tinuro sa amin, tabihan mo lang siya, tabihan mo lang, kahit nga huwag mong tapikin. Huwag ka nang magsalita ng kahit ano, magiging masaya na po sila. Marirealize nila after nun na yung kaibigan ko nung namatayan ako, nandun siya palagi. Alam niyo si Job, kasi nasa Job na po ako ng Bible, nagabasa po ako, binabasa ko yun. Tapos sa Tagalog ko po siya binabasa. Alam niyo, sabi po ni Job, mga kaibigan ko kayo, sana kung tumahimik na lang kayo, tapos andyan lang kayo, masaya pa ako. Kasi alam niyo mga kaibigan ni Job, lagi sabi, makasalanan ka, kaya ka nagkasakit, kaya ka na nawalan ng pamilya. Pero si Job binanggit sa Bible, napakabuti niyang tao. Di ba ibig sabihin na sunod po siya sa Diyos? Alam niyo po pala, yung mga bagay na tabihan niyo lang pala sila. Kaya si Lord, alam niyo po, ang lagi natin ditong comfort ha, si Lord, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Sabihin nga po natin yun, si Lord, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya minsan, pag dumating yung time na iwan ka man ng iba, iwan ka man ng ilan na hindi nila isip na saktan ka nila, tandaan mo si Lord, hindi ka niya sasaktan. Alam ni Lord na paano ka i-comfort, alam ni Lord na may dadalhin siya, may ibibigay siya sa'yo, di ba? Minsan nga kahit yung pera, hindi ko naman hinihiling kay Lord, pero may mag-chat sa akin, ano Gcash mo? Di ba? Parang, ang iyak mo lang naman, wala sila, bakit ganyan? Pero ano daw Gcash ko? Kasi pambayad na ako ng renta ng church. Di ba yung mga ganong bagay? Kaya thank you kay Lord sa mga ganon. Laging, pag nagtanong kayo, Pastora, anong sikreto? Ba't parang may budget pa rin kayo? Si Lord po ang sikreto. Kasi alam ni Lord ang lahat. Naintindihan? At sunod po, pangatlo, sabi dito sa letter C, may plano ang Diyos sa atin. Okay, kaya sabi diyan, may plano ang Diyos sa atin. Una, sabi, kilala ka niya. Pangalawa, hindi ka niya pababayaan. Sunod, may plano si Lord. Kaya dito sa church, may plano si Lord. Sabihin mo nga, may plano si Lord sa akin. Yun. Sabi, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko. Para sa kabutihan ninyo, ano daw po? Alam ni Lord kung paano niya tutuparin ang plano niya para sa kabutihan nating lahat. At sabi diyan, at hindi sa kasamaan nyo. Ano sabi ko sa inyo kanina, pababayaan ba tayo ni Lord? Hindi po. Sa pagsisimba mo ba, mapapahamak ka? Hindi po.
Kasi pag na kay Lord ka, hindi ka niya hayaan, sabi niya, hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Sabihin nga po natin, mabuting kinabukasan. Mabuting kinabukasan. Ayan, ibig sabihin po, lahat po ng ibinibigay natin kay Lord na buhay, si Lord ang bahala. Kaya kayo mga anak niyo po, lagi niyo pong tandaan, kahit makulit yan, takbo yan ng takbo, dalhin mo lang sa church. Okay po? Kasi alam niyo po, si Lord, kung na-under yan ni Lord, siya ang bahala dyan. Ang dami-dami ko po nakitang mga kabataan na sa simbahan pinalaki, kaya nung lumaki ang ayos. Naiintindihan? Kaya yung mga ayaw niyo yung anak niyo sa simbahan, naku, makikita niyo kung ayaw nila simbahan, baka sa bar na lang yan pumunta paglaki. May mga tanong po kami sa mga nanay, bakit di niyo po pinag-isimba mga anak niyo? Ano po ba mas gusto niyo? Nasa church niyo sila makita? O naglalaro sila ng karakrus dyan sa kanto? O tumutoma sila ng inuman? Di ba po? Parang lagi niyo isipin, ano nga antayin niyo? Mapalapit ang anak niyo sa Diyos, maging mabuti o sumamayan? Yung lagi po natin sila sabi, ako ang bahala sa anak ko ha. Ako magpapaaral dyan, ako ang bahala, huwag niyong pakilaman ha. Pero ang totoo, dahil hindi sinama sa church, napapabayaan sila. Naintindihan? Kaya talagang tandaan, lahat ng bata niya, kaya kami, talagang nahabag kami sa mga bata, kaya kahit tatakbo-takbo lang yan dito, kulit yan ang kulit, papasaway lang sa akin. Pero papapasukin ko pa din? Opo. Kasi mahal yan ni Lord. May plano si Lord dyan. Naintindihan? Kaya lahat po ng mga batang nakita namin talaga nag-stay sa church, nakagraduate, nakapagtrabaho, may maayos sa trabaho ngayon. Sila po yung mga nagisimba. Pero yung mga batang pinigilan magsimba ng magulang, wala, nasa labas na. Yung iba nasa kulungan na. Ang dami ko po nakita kasi, alam niyo po, ilang taon na po ako nagtuturo. Si Dimple po, ayan, tayo ka naman mag-testimony ka naman next time. Si Dimple po, bata pa lang po yun, kasi edad pa lang yan ng mga yan nasa likod niyo. Tinuturuan na po namin yan. At alam niyo po, ang dami niyang kasabay na tinuruan namin. Ayun, may asawa at anak na. Yung iba, wala nang nangyari sa buhay. Pero siya, nag-graduate na po, praise God. Kasi nag-stay sa church. Kaya ano po ang gusto niyo? Ang anak niya mag-asawa ng maagam, mabuntis na lang, mapahamak ang buhay, o lumaki sa church at gumanda ang buhay. Diba? Gumanda ang buhay kasi ayan ang sabi ni Lord eh. Hindi po tayo magpapahamak ng kabataan dito kasi si Lord, iingatan niya po tayo. Amen? O hindi po ako tumatakbo, pero ito po talaga katotohanan si Lord kasi ang totoo eh. Si Lord po kasi ang mabuti eh. Naiintindihan po natin. At sunod, pangatlo na lang sa atin pong sikreto ay ang pagiging matatag. Gusto niyo po bang tumatag sa Panginoon? Amen! Di ba gusto po natin maging malakas? Gusto nating manatili sa Diyos. Kaya sabi po dito, kayanin ang lahat sa tulong ni Kristo. Saan po? Sa tulong ba ng kapitbahay? Sa tulong ng nanay at tatay? Hindi. Sa tulong ni Kristo. Alam niyo po, minsan, may mga pagkakataong lumalapit tayo sa politiko, di ba po? Lumalapit tayo sa mga tao na, siya na makakatulong sa akin. Hindi mo alam, may mas mataas pa dyan. May mas marunong pa dyan. Si Lord po yun. Kaya lahat ng bagay, tutulungan tayo sa tulong ni Kristo. Kaya tuloy na po natin. Sabi po, yung verse basahin po natin. Sabi diyan, hindi ko sinasabi ito dahil nangihingi ako sa inyo ng tulong. Natutunan kong maging kontento. Sabi po ni Apostle Paul yan, maging kontento. Sabi diyan, ano man ang kalagayan ko, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Meron o wala, kaya ko mabuhay. Sabi niya, natutunan ko ang lahat ng ito, kaya maging ano man ang kalagayan ko, sabi diyan, busog man o gutom, gana o salat, meron o wala, kontento pa rin ako. Naintindihan at last, sabi niya, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Ibig sabihin, kaya daw niya sa tulong ni Kristo. Alam niyo po ako, kahit minsan, pag may kailangan kayo, pwede hindi ko po kayo matulungan eh. Kasi di naman po ako si Jesus. Hindi po ako si Kristo, di ba? Hindi po ako ganon. Ako po ay pastora lamang. Ako ay simpleng tao lamang. Pero alam niyo po ba na tayo makakayanan natin ang lahat ng bagay sa tulong po lagi ni Jesus. Minsan sa mga estudyante, mahirap bang mag-report? Sa tulong ni Jesus, makakayanan mo yon. Alam niyo po kami, dahil kabataan ako na nasa church, alam niyo po ang nangyari. Dati mahihiyain po ako, di ako marunong mag-report. Pero kakabasa ko ng Bible, aba naman, nung tumayo ako sa harapan, akala ng mga teacher namin ang galing-galing ko. Pero ang totoo, sa tulong ni Jesus, Lord, tulungan mo po ako. Mahihiyain po ako, di ko po kaya gagawin ko.
Diba? Ganon din po ang gagawin niya sa atin. Na kapag may kailangan ka, laging sa tulong po ni Jesus. Okay po? Kaya, okay, sa letter A, sabi po dyan, 1, 2, 3, go, basa. Gawin. Ayan, gawin natin ang lahat ng bagay para sa kakabuti ng lahat. Minsan, sabi ko sa inyo kanina, di ba, wag na nating isipin sarili po natin. Kaya ngayon, gagawin mo ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng lahat. Magsisimba ako ngayon para sa ikabubuti ng lahat. Sa paanong paraan? Kasi pag nandun ka pala, matutuwa pala ang bawat isa. Di ba po? Para maging maayos po tayo. Para malaman natin na pinagkakatiwala natin kay Lord. Lahat ng gusto mong gawin sa ikabubuti ng lahat. Meron si Ate Rod, meron siyang isang kabang bigas. Ay, sa church, para mapasaya ko, bibigyan ko yung church para ipangsaing kami. Di ba yung mga ganun, yung parang ikaw lang masaya, pero sumaya lahat. Napakasimple lang nun, 1 kilo. Ay, thank you po. Kaya pag ako binibigyan po ako, sobrang thankful po ako kasi iniisip kong, pwede naman niya angkinin na lang, pang sarili niya lang, pero binigay niya. Di ba po, parang nakakatuwa yung bagay niyo. Kaya sabi dito, gawin mo ang lahat ng bagay para sa kabubuti ng iba. Hindi yung ikakasama pa nila, basabugin natin yung bahay dyan. Yung minsan nagsusunog ka, alam mo na nga may ingayan sila. Lalakas mo pa talaga tugtog mo, so ingay ka pa talaga, di ba? Alam mo natulog doon kasi may call center para doon. Yung mga ganun, gawin natin ang lahat sa ikabubuti ng iba. Ibig sabihin, maging considerate ka naman. Ano ba naman yung alam mong simbahan yan, edi may ingay talaga dyan ngayon. Pero pag araw naman ng Monday, nagwawala ba? Kaya nga di po ako natutulog dito kasi para pahaba ang buhay ko. Ay, joke lang. Pahaba ang bawat isa po, di ba? Kaya parang minsan, iniisip ko palagi, gagawin ko ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng iba. Hindi para sa sarili ko lang. Ibig sabihin, kung ako alam kung parang maapektuhan ko yung mga tao sa gagawin ko, ay, di ko to gagawin. Ganun pong palagi. Kaya pag mahal mo na ang kapwa mo, mahal mo na unang-una si Lord, nagiging kind ka na. Ano po? Nagiging tahimik na, di ba? Umaayos ka na. Nagiging mabait. Pag ngingitaan mo rin. Kapag binigyan, magbibigay ka din, di ba? At kahit hindi ka bigyan, magbibigay ka pa rin kasi mabuti ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Romans 8:20, basahin ko lang po sa inyo para alam nyo kung anong sinabi doon. Sabi diyan, alam natin ang lahat ng bagay. Na ano daw? Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niyo ba na si Lord, lagi mo tandaan, hindi Kanya ipapahamak. Lagi ikabubuti ang gagawin niya sa iyo. Okay po, sa letter B, sabi dito, ang pagtangis ng panandalian. Yan, ibig sabihin ng pagtangis yung pag-iyak po. Minsan, kayo po ba, umiiyak kayo ng isang buong linggo? Yung, talaga namang hindi tumigil yung iyak? Di ba, hindi naman po, di ba? Kasi, na yun, baka wala ka ng mata noon. Di ba po? Minsan iyak kayo na mapakalakas. Talagang buhos sa puso, di ba po? Talagang nanghihina ka na. At after po, na naranasan niyo, after niyo umiyak, payapa na isip niyo. Di ba? Magaan na sa loob. Ako, ganun po may mga pagkakataon po na naiisip ko, oo, hindi naman talaga masamang umiyak. Okay lang po yan, kung nasaktan ka, umiyak ka, ako ginagawa ko po talaga yon. Pero after nun, tandaan po natin, sabi sa Psalms 35, ang pagtangis ng panandalian, dahil ang kanyang galit ay hindi nagtatagal. Di ba, Lord, patawarin niyo po ako kasi nagkasala po ako. Sabi ni Lord, hindi nagtatagal ang galit niya. Sabi pa dito, ngunit ang kanyang kabutihan ay magpakailanman. Yung galit hindi nagtatagal, pero yung kabutihan niya magpakailanman, tumatagal, nag-long last. At sabi po dito, maaaring sa gabi ay may pagluha. Sa gabi umiyak ka, Lord, wala akong pambayad ng kuryente. Diba? Ng 1 oras. Pero sabi diyan, pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Sabihin nyo nga po, pag madilim na, malapit ng magliwanag. Ano ang meron kapag po malapit ng magliwanag? Ibig sabihin po kasi nito, makikita mo na ulit yung ang ganda ng paligid, di ba po? Ako po, lagi ko pong naiisip na kapag sobrang dilim, parang sobrang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Kahit di naman talaga nangyayari po yun ha. Ano lang yun, idioma lang. Parang feeling mo, lahat galit sa akin. Lahat iniwan ako, sabay-sabay nag-alisan. Walang paalam. Lahat walang paki sa akin. Parang ganun po yung pakiramdam ng pinagbagsakan ng langit at lupa. Pero pag madilim na, todo iyak ka na kay Lord. After po nung tatawa ka na. After nagiging masaya ka na. Diba? Na ibig sabihin po kasi nito, na tandaan po nating palagi ang sikreto para maging matatag ka, iiyak mo yan kay Lord.
Di ba? Hindi mo iiyak sa tao. Kasi pag iniyak mo yan sa tao, iiyak ka ulit pagkatapos. Pero pag iniyak mo kay Lord na, Lord, wala po talaga akong ganito. Lord, nahihirapan po talaga ako. Si Lord po, may care siya sa atin. Ano po meron kay Lord sa atin? May care. Ibig sabihin talagang inaalala ka niya hanggat maaari. Ayaw ni Lord na nasaktan ka. Alam niyo pong turo sa amin, kapag daw po ang mga nanay, ang mga babae, ang mga nanay dyan, umiyak sila kay Lord. Alam niyo po, hindi kayo matiis ni Lord. Alam niyo sabi sa Bible, hindi natitiis ni Lord yung pagtangis ng isang matuwid na tao. Na every time na umiiyak ka para sa tao, kuwari umiiyak ako na, Lord, iligtas mo na po yung buhay ng mga kapitbahay namin. Lord, tulungan mo naman po sila na magkaroon sila ng ganito. Alam niyo, nakikita ko nagbibigay talaga ang Panginoon. Kasi alam niyo, pag dumating yung panahon na madilim na, hindi mo na makita ang paligid, ang hina na, ang dim na ng paligid, malapit nang mag-umaga. Ibig sabihin, ayan na ang liwanag, andyan na ang pag-asa. Ganun pong palagi. Gusto mo maging matatag palagi kay Lord? Lagi kang umiyak kay Lord sa panahong Huwag kang maging magmatapang. Yung tinuturo po sa amin, yung mga lalaki daw po, alam niyo, pwede pong umiyak. Hindi po kabawasan sa pagiging lalaki ang pag-iyak. Naiintindihan? Pwede ka umiyak para kami mga babae, di ba? Talaga kami makaiyak kami. Pero kasi ito nga yung sinasabi na pagsapit ng umaga, merong ligaya. After mong umiyak, maayos na yun. Basta sinabi mo na kay Lord ang lahat ng bagay na pinagpipray mo. Okay po? Letter C naman po tayo. Basahin nyo nga pong lahat. 1, 2, 3, go! Sa lahat ng bagay ay magpasalamat. O, sabihin nga natin, thank you, Lord! Thank you, Lord! Isa pa, thank you, Lord! Thank you, Lord! Last na lang, thank you, Lord! Thank you, Lord! Ayan, sabi po kasi sa 1 Thessalonians 5:18, paki-next po, at magpasalamat kayo kahit anumang mangyari. Ano daw po, anumang mangyari maganda? O hindi, sabi dito, anumang mangyari ha, ibig sabihin, maganda o hindi maganda, magpasalamat kay Lord. Okay? Sabi diyan, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga kay Kristo Jesus. O ito pong si Job, alam nyo, sabi sa kanya. Si Job, sabi ko po sa inyo, matuwid na tao po, di ba? Tayo ba matuwid? Hindi po. Minsan nagkakamali po tayo, di ba? Tapos alam nyo po, si Job, matuwid siyang tao. Tapos sabi po sa kanya nung may isang instances o senaryo po sa buhay niya. Salamat. May isang senaryo sa buhay niya na na biglang namatay yung anak niya sabay-sabay po. Yung mga hayop na inaalagaan niya, mga kabayo, mga asno, mga kambing, mga tupa. Sabi po, sabay-sabay na wala, kinuha po ng kaaway. At pagkatapos, nagkaroon pa ng sakit itong si Job. Alam niyo po, nung narinig niya yung mga negative na kwento na wala na po yung kayamanan niyo, wala po na po yung pamilya niyo, tapos may sakit pa siya. Alam niyo po anong sabi niya? Ang Diyos ang kumuha ay ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha, purihin ang Panginoon. Di ba? Napakaganda po ng ng halimbawa ni Job, na parang, namatayan siya, kinuha ang lahat sa kanya, pero sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, si Lord naman nagbigay niyan. At si Lord din ang kukuha. Pero purihin ang Panginoon. Kaya tayo maging ganun daw po tayo. In everything give thanks. Ibig sabihin ng everything give thanks sa lahat ng anuman ang mangyari. May bagyo ngayon, thank you Lord. Umuulan ngayon, thank you Lord. Diba? Lumipad ang bubungan nyo, thank you Lord. Di ba mahirap yung sabihin? Nilipad yung bubong namin, Lord, ang mahal nun. Di ba? Pero sabi, thank you Lord. Bakit? Kasi sabi ang Diyos ang nagbigay, siya din ang kukuha. At alam niyo, every time po na binibigay yan ng Panginoon, hindi niya yung binibigay para sa wala. Alam niyo po itong si Jonah, makwento ko lang po si Propeta Jonah. Sinabi ni Lord sa kanya, Jonah, pumunta ka sa lugar ng Nineveh at i-share mo yung word of God. Sabihin mo sa mga tao, humingi sila ng tulong sa iyo, sa Diyos. Magbago sila ng buhay. O ngayon itong si Jonah, naisip niya, Lord, masasama yung mga taga-Nineveh. Alam niyo po kung ano yung mga taga-Nineveh? Sa panahon natin, sila yung mga walang pakialam sa Diyos, di nagsisimba, naninigarilyo, nag-a-addict, di ba? Nag-aaway-away, nagpapatayan, nagnanakaw. Ganun pong itsura ng Nineveh. Wala po silang Diyos. Pero sabi ni Lord, mahal ko sila, kaya gusto ko silang patawarin. Alam niyo po ang nangyari ngayon? Umalis si Jonah. Nagpunta sa malayo, ayaw sumunod kay Lord. Ngayon, nagkaroon ng bagyo.
Alam niyo po, sabi, nung nagkabagyo, tawagin niyo yung mga Diyos niyo. Ngayon, umamin na po si Jonah. Sabi niya, kaya po talaga may bagyo ngayon kasi pinapapunta ako ni Lord sa Nineveh pero di ako sumunod sa kanya. Kaya hinagis siya ngayon sa tubig ng mga tao. Kasi kasalanan niya po yun, kaya sabi niya, inaako niya yung kasalanan niya. Nung hinagis siya, ginawa ng Diyos, hiningatan pa rin siya. Kinain siya ng malaking isda. Sabi po sa Bible, malaking isda. At ngayon, dun po sa tiyan ng isda, sa malaking isda, nasa loob siya ng tiyan ng malaking isda. Sabi ngayon ni Jonah, Panginoon, napakabuti mo pong Diyos. Panginoon, ikaw po ang nagliligtas sa aming lahat. Ako ay nagkasala sa iyo, pero ako ay minahal mo. Ganun yung prayer niya. Kaya sabi niya, gawin niyo po ang gusto niyo pong gawin sa akin. Kaya alam niyo, pagkasabi niyang yun, humingi siyang sorry kay Lord. Kasi napakabuti ng Diyos, minsan kayo lang po yung hindi mabuti. Sinuka siya ngayon nung malaking isda. Alam niyo pa ang ginawa nung nasuka na siya. Sinuka sa dalampasigan, naglakad na siya, papuntang Nineveh. Sumisigaw siya sa mga tao doon, kayo, mga tao, mahal kayo ng Diyos. Humingi na kayo ng tawad sa Panginoon. Talikuran ang inyong mga kasalanan at lumapit sa Diyos. Alam niyo po nung narinig yun ng hari na walang Diyos walang Diyos po yung hari doon. Hindi po nakikilala ang Diyos. Alam niyo pong ginawa? Pinunot yung damit niya at lahat sila lumuhod at tumingi ng sorry sa Diyos. Di ba po? Kaya ngayon itong si Jonah, nagkaroon pa din siya ng pusong parang antigas pa din ang ulo. Sabi sa kanya, ngayon, sabi ni Jonah, kaya po Lord, ayokong sabihin yung mga tao yan kasi mapagpatawad kang Diyos. Parang galit na galit si Jonah, napakabait ng Diyos po, no? Diba? Na parang, sa loob kasi ni Jonah, Lord, ang sasama nila. Lord, hindi ka naman nila minamahal, pero minamahal mo pa rin sila. Ganun po yung puso ni Jonah ng time na yun. Kaya ang nangyari pa din, di nagmamahabi ni Jonah, sana namatay na lang ako kaysa sineran ko pa tong mga taong to. Kaya alam nyo, nagkaroon ng mahal pa rin ng Lord si Jonah. Nagkaroon ng shed, bumunga yung halaman doon kung saan nakaupo si Jonah, kung saan siya nagmamaktol, na sana daw namatay na lang siya. Ganun siya minamahal ni Lord po, no? Minsan ganun tayo, wala tayong paki sa Lord. Minsan tayo, ang yabang natin sa Diyos. Pero si Lord, mahal niya si Jonah. Tapos nun, nilagyan niya ng shed para hindi maarawan si Jonah. Tapos alam niya, edi okay na si Jonah. Diba? Hindi na siya naarawan. Kinabukasan, namatay na lanta. Katulad sabi sa Bible, ang Diyos ang nagbigay, siya ang kukuha. So, di namatay din yung halaman. Nagalit na naman si Jonah. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, ano bang minamaktol mo, Jonah? Hindi mo ba alam na ang tao sa Nineveh ay 120 tao? Mas matutuwa akong Diyos kung magsisisi sila sa mga kasalanan nila at magbabago ng buhay at sila ay maliligtas kaysa sila ay mamatay. Kaya alam nyo, ano ang turo ngayon? Ang turo doon, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat ka sa Diyos. Sa lahat ng mga nangyayari, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi alam ni Lord lahat ng nangyayari sa mga buhay po natin. Kaya ibig sabihin, maganda o negative ang nangyari, magpasalamat ka sa Diyos. Parang minsan gusto mo sabihin, pasalamat ka sa Diyos. Kasi mabuti ang Diyos. Di ba? Na parang nakita nyo, si Lord, ano ang gusto niya? Mahal niya ang mga tao. Kaya anong sitwasyon ng buhay mo ngayon? Kinuha ba ni Lord lahat sa'yo? Sabi doon, hindi pa nga kung tutuusin. Kasi si Lord, napakabuti niya sa ating lahat. Kaya ito na lang, last na lang po. Pakisunod-sunod na lang yan. Babasahin ko na ng isa-isa kasi tapos na po. Sabi diyan, maging kontento ka sa lahat ng bagay. Kung hahayaan mo ang Diyos na manguna sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ibig sabihin po, maging kontento. Huwag ka na magreklamo. Tama na yung kakaingay mo. Tama na yung kakareklamo mo sa mga bagay-bagay. Inahin mo naman si Lord ngayon. Di ba? Mahalin mo naman siya. Si Lord mahal na mahal ka, di ba? Para lagi may isipin, si Lord, ang dami niya binigay sa akin. Si Lord, ang dami niyang ginawa sa akin. Di ba po? Maging kontento kasi nang sa gayon, mabuhay po tayo ng maayos. Di ba? Ang taong kontento, sila po yung pinakamasayang tao sa mundo. Sabi diyan, ang Panginoon ay magbibigay ng lahat mong pangangailangan. Kanina mo hingiin? Kay Lord. At sunod, last na lang, manatili ka sa kabutihan, katapatan, at kakayanan ng Diyos. Dito mo matatagpuan ang sekreto ng pagiging kontento. Kaya yun lamang po, to God be the glory.